ang mga garantiya ng karapatan ng mamamayan, including kami, si Ka Eric, na makapagsagawa ng malayang kuro-kuro, ng malayang pag-iisip at malayang paghahayag. Wala po tayo sa panahon ng lumang martial law. Ang masaklap po nito, hindi na po si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng gobyerno. At wala siyang nagagawa na iprotektahan, pangalagaan, at itaguyod ang karapatan ng mga mamamayan na inaabuso at nilalabag ng Kongreso. Wala ka nang matakbuhan na presidente at gobyerno na matino. So saan pa tayo tatakbo? Alam nyo, mga kababayan, iniisip kong mag-rebelde muli sa gobyerno ni Marcos sa ganitong kalakaran. Kasi takot na pati ang Korte Suprema. Takot na ang Armed Forces of the Philippines, tahimik. Ang Integrated Bar of the Philippines, mga abogado, tahimik. Ang malalaking media, tahimik. Dito ko nararamdaman na ang pagsikil na ito, kung wala ka nang masusuungan, ay talagang nararapat na kung kinakailangang mag-rebelde ka sa ganitong sitwasyon, parang yun nga ang tumatakbo sa isipan ko ilang gabi na po ito. Sa inyo ko po ito sasabihin. Hindi po ako babalik sa CPP, NPA, NDF. Iniisip ko po na hindi ko hahayaan ang sarili ko at ang mamamayang Pilipino dapat makita nila na sinasakop tayo ng mga abusado, ng mga politikong ganid sa kapangyarihan at abusado sa poder at waldas sa pondo. At hindi tayo pwedeng pumuna sa kanila. At walang nagtatanggol sa atin. Walang nagtatanggol at nagsasalita para sa mamamayan. At ang mga nagsasalita at nagtatanggol para sa mamamayan na mga kagaya naming naglalakas loob na manindigan, maghayag ng aming saloobin, pumuna at manindigan para sa katotohanan sa nagaganap. Kami po ang ginigipit. Kami po ang kinakalaban. Kami pong dinudurog. Kami po ang tinatapatan. So ano pong options namin? Walang pakialam ang Armed Forces of the Philippines sa nagaganap na karumihan at kabaloktutan ng politika ni Martin Romualdez at ni Marcos. Si Marcos ay wala siyang pakialam kung inaabuso at nilalapastangan ng Kongreso ang mga karapatan ng mamamayan. Wala siyang boses. Wala nga siyang boses ng pinagdalo sa basilan. No, magkakasunod na mga insidente ng pagpatay sa mga sundalo. Siya ang commander-in-chief, no? Wala ka talagang maasahan sa gobyerno ni Marcos. Sapagkat ang kanyang pinsan na abusado din ay sobra pa sa hari at diktador kapag gumawa ng hakbang, wala silang pakialam kay